good evening po sa ating lahat. Narito na rin si Len para sa ating ika-101 ng ating sharing ng devotion video or 100 and first day ng ating devotion. So kung sa Dalmatians 101, diba, yan ang ating bilang ng ating pag-share ng devotion video, and it was a great privilege at kinagagala ko po na ibalita sa inyo that today ay very victorious ang ating ginawang evangelism, that there are many of our kababayan that accept Jesus Christ as our Lord and Savior sa pamamagitan ng bawat grupo natin na humayo at ginawa ang Great Commission ng ating Panginoon na ipahayag ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng kanyang anak na si Jesus. And hindi na natin mabilang kung ilang mga soul at mga kababayan natin na ating nakausap. Many of them are na-touch sa ating mga prayer at prayer of acceptance, and then yan, i-continuous lang natin sila na i-update nang sa gayon ay makasama natin sila sa pananambahan sa Alive in Christ Hong Kong. Ayan. So, thank you Lord for the victory, and talagang aming pananalangin sa inyo ay hindi nasasawalang bahala at hindi nagiging void, Panginoon. Kaya ngayon, dadako tayo sa ating opening prayer upang magpasalamat sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, na hindi namin maalintana ang init, Panginoon, o pagod, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay naging kaligayahan namin, Panginoon, na maibahagi ang inyong ebanghelyo at balita ng kaligtasan sa aming kapwa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga buhay ng aming mga nakilala, Panginoon. Alam niyo na po kung sino mga pangalan nila, Panginoon, sapagkat ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ay aming inilista, Panginoon. At ang bawat panalangin namin para sa bawat isa sa kanila, Panginoon, ay alam na naming dininig ninyo, Panginoon. Naway, lagi pa kaming maging eager, Panginoon, at sabik na ipahayag sa bawat tao, Panginoon, ang inyong mabuting balita, Panginoon, lalong higit sa wala pang pagkakilala at matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong paggabay, pagbibigay sa amin ng buhay, kalakasan, at hindi nga, Panginoon, upang magawa ang mga dapat naming gawin, Panginoon, sa aming mga nakasama, Panginoon, at sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, na tunay naman talaga, Panginoon, na kay sarap ipamalita sa bawat tao, Panginoon, sapagkat walang kayang makagawa ng nagawa ng inyong anak na si Jesus. Gayun din po, Panginoon, salamat sa laging paglukob sa amin ng banal na Espiritu, Panginoon, upang manatili kaming nakaayon sa inyong kalooban, Panginoon, at hindi kami maligaw ng landas, Panginoon. Kaya kayo po ang manatiling itinataas namin, Panginoon, at pinapapurihan, Panginoon, at wag ang aming sarili kung doon itong manatili na humble, Panginoon, at nasa pinakamababang level lamang po. Pinupuri at pinasasalamatan po namin kayo sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. This we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. So ito yung nakasulat sa Lucas 19:23. Sabi, bakit hindi mo na lamang idiniposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyan bago ako dumating. Message. At ang suhestyon daw ng Panginoong iyon ay dapat na idiniposito na lang daw sa bangko ng aliping iyon ang kanyang salapi. Nang sa gayon ay may tinubo iyon bago dumating ang Panginoong iyon. Application. Uso sa panahon natin ngayon sa mga bangko ang time deposit, na kung saan ang itatago muna nila ang pera mo at makukuha base kung ilang taon mo itong itatabi. At syempre, dahil ginamit na iyon ng mga bangko, pagpapautang ay may tinutubo iyon sa pagtagal ng panahon, na kung ganoon sana ang ginawa rin ng aliping iyon ay may maiharap itong tinubo sa kanyang Panginoon. Subalit dahil ibang ginawa niya ay wala nang tinubo, nagalit pa sa kanya ang Panginoon niya. Kumbaga ay doble pa ang problema na kinaharap niya. Kaya sa buhay natin, dumadaan man tayo sa hirap o pasakit sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, patuloy tayong magtatanim hanggang ito ay tumubo sa puso, isip at kaluluwa ng ating kapwa. At sa takdang panahon ng Diyos, isusulit natin ang mga naipon o tinubo natin. So, purihin
ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ayan, sa mga nakasama natin, isang sharing ko lang na hindi naman lahat ng mga taong makakausap natin ay tatanggap sa ating Panginoong Hesus. There are some rejection or maraming mga tumanggi o hindi tinanggap ang ating pagbabahagi ng kaligtasan at mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Ngunit sabi nga, kung sino ang tumatanggi sa libreng kaligtasan ay pinagkakaloob ng ating Diyos, hindi tayo na mga nagbahagi ng kanyang ebanghelyo o mabuting balita ang tinatanggihan nila, kundi ang ating Panginoong Diyos. At ang Diyos ang nakakakita o nakakaalam kung tinanggap natin ng buong puso sa ating pagkatao ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. And sabi nga, after mga ibang rejection, ay mas marami pa rin ang tumanggap sa ating Panginoong Diyos, sa ating pag-evangelize na iyon. So, dito naman, di ba, ang suggestion naman ng Panginoong ito sa kanyang alipin na iyon, ay dapat ang ginawa nito ay dineposito nito sa bangko dahil alam niya na kapag inabot ng mga ilang taon na ito ay nakalagak lang or nakatabi sa bangko, dahil syempre ang bangko ay ginagamit ito pagpapautang sa iba ng may tubo, nang sa gayon yung perang itinabi mo ay hindi lamang maging same amount, kundi ito ay mas lalaki as times goes by, diba? At least may tubo. Subalit hindi nga yun yung ginawa ng alipin na ito, bagkus ay itinago lang niya ito sa kung saan niya itinago, at yun pa rin, hindi na bago na isang peraso ang salaping ginto na ipinagkaloob sa kanila ng kanilang Panginoon. So, dito natin mas makikita na, yun nga, di ba, binigyan tayo ni Lord ng iba't ibang katangian. Merong katangian na magaling magsalita, may katangian na may talento, madaling makipag-usap, makipalagayan ng loob, at madaling ma-catch ang atensyon ng kanyang kapwa. So, kasama yan sa nagiging evangelism natin na kung saan iba't ibang tao ating makakasalamuha. Pero, bibigyan tayo ni Lord ng wisdom para nang sa gayon ay mahipo natin ang damdamin ng ating kapwa na iyon at tuluyang tanggapin sa kanyang buhay at sa kanyang puso ang ating Panginoong Yesus. So, di ba, ayaw natin ng mga problema like kagaya nito, nagalit na sa kanyang Panginoon, plus wala pa siyang tinubo sa ipinagkaloob sa kanya ng kanyang Panginoon. So, di ba, ayaw natin na masabihan tayo ng ating Panginoong Diyos, o anak, ano ba, ako na lang, gagawa ng example, ang pangalan ko na Len, di ba? O anak Len, ano ba ang ginawa mo sa mga pinagkaloob ko sa iyo ng mga talento, galing, at mga bagay-bagay or kayamanan dito sa mundo, di ba? Syempre, kapag inireport ko, ay Lord, ang aking pong, ang ginawa ko po sa mga bagay na ibinigay ninyo ay ito po ay tumubo. Ayan, makikita nyo po ang mga bunga sa puso at buhay ng mga tao na tumanggap sa inyo sa pamamagitan ng pagbabahagi namin ng inyong ebanghelyo, di ba? Pero kung ang sasabihin mo ay wala po akong tinubo, Panginoon. Ang ginawa ko lang po ay itinago ko hanggang sa mamatay ako ang mga talento at mga kayamanan na ipinagkaloob nyo sa akin. Pero syempre, dahil namatay na po ako, hindi ko na alam kung sino ang nakinabang sa mga bagay na aking naiwan, 'di ba? So, isang napakalaking sayang, 'di ba? Kaya nga, wag tayo manghihinayang. Halimbawa, ang ating pera, ginagamit natin para ilibre, pakainin, painumin, maging komportable yung ating binabagi na ng ebanghelyo, ay gamitin natin ito habang may oras at panahon pa tayo. Dahil kapag nilisan na natin ang physical na katawan na to at bumalik na ang ating espiritu sa Diyos, ay wala ng second demotion. Hindi mo na pwedeng i-repeat or i-rewind ang buhay mo. Bagkus kung yun na ang nangyari, yun na yun. Ayan, no turning back na, di ba? Kaya ngayon, kasabihan ng mga nagpapa-water baptism na, I have decided to follow Jesus. No turning back. So, sa buhay natin, ayan, once mag-decide na tayo na, Lord, nais ko pong sumunod sa inyo, Panginoon. Nais ko po kayong mas makilalang lubos, Panginoon, at mas tumibay pa yung relasyon ko sa inyo. Kaya, anumang mga bagay na magiging dahilan upang mas lalo pang lumalim ang aking relasyon sa inyo, Panginoon, ay willing po ako na gawin ito at ibabahagi ko rin sa iba. Dahil yun yung mas ikinalulugod ninyo, na hindi lamang namin na ikikip sa sarili namin yung mga ibinigay ninyo, bagkus kagalakan ninyo na i-share ito sa iba, nang sa gayon ay hindi lamang kami ang maligtas, kundi pati ang mga taong naliligaw ng
daan patungo sa kaligtasan. Na kung ang iniisip nila ay kaya nilang maligtas ang kanilang sarili sa mga mabubuting gawa o sa sarili lamang nila at hindi na nila kailangang tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, ay nagkakamali po sila. Tunay na sabi ng ating Panginoong Yesus that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So, ay mas lagi-lagi at palagian pa nating magawa ang pag-evangelism na yun. Nang sa gayon ay marami pa tayong matulungan na ating kapwa sa pamamagitan ng physical, financial, emotional, spiritual, at socially na pakikisalamuha sa kapwa. So, nawa ay gayahin natin ang dalawang naunang halimbawa ng mga alipin na kung saan ay pinagyaman nila kung ano ang pinagkaloob sa kanila. Pantay-pantay ang binigay sa kanila upang masubok kung sino ang gumamit ng ipinagkaloob sa kanya sa mabubuting mga gawa na lalong higit ang nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Kaya ikaw kapatid, sa iyong puso at isip, maaari kang manalangin sa ating Panginoong Diyos at ipasiyasat mo ang nilalaman ng iyong puso at nilalaman ng iyong isip at magpasakop ka sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nang sa gayon, ano man ang iyong deepest prayer ay makakaasa tayo na ito ay tinupad na ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus. So, nawa po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video at tayo po ay mag-end into prayer. Ama namin Diyos na makapangyari sa lahat, tunay na sa inyo lamang po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, muli sa victorious na sharing ay na aming pag-evangelism, Panginoon, at sa mga lahat ng mga souls, Panginoon, na aming nawin para mapalapit sa inyo, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon, kayo po ang siyang mag-ingat sa kanila. At ilayo niyo po ang mga mahal namin sa buhay at kami rin, Panginoon, sa mga sakit, karamdaman o kapahamakan. Ngayon din na aming mga employer o mga amo, Panginoon, bagamat syempre, sila po ay abala sa mga bagay-bagay, Panginoon. Ngunit, with you, Lord God, nothing is impossible, Panginoon. Ano man ang gustuhin ng mga tao, Panginoon, na kami ay hadlangan, ay hindi niyo po hayaan na ito ay magwagi, Panginoon. At ano mga prayer namin na financially, physically, spiritually, Panginoon, emotionally, ayan, social, Panginoon, na alam na namin, Panginoon, na dininig niyo na kami, Panginoon, at hindi na kami mahirapan pa, Panginoon, sa buhay na ito at malalasap namin, Panginoon, ang mga magagandang bagay na ipinagkaloob niyo sa amin noong pasimula pa lang, Panginoon. Kaya muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.